toxic at masyado mo nang binabantayan ang partner mo, kaya nasasakal. Yes. Humahantong na rin ba kayo sa ganito? Na kung minsan is parang ikaw pa itong nagsisisi kung bakit nagkakaganito yung partner mo. Na mapapaisip ka din talaga na bakit kaya ako ganito? Bakit kaya sobrang higpit ko? Bakit kaya panay selos ako ng selos sa partner ko? So parang hindi ko kasi makokontrol yung sarili ko eh. So pinagsisisihan ko na gano'n na nga, na which is ako talaga itong may pagkakamali. Yes. Pero ito mga utol, teka lang. Bago ka humantong or bago ka mag-isip ng ganito, tignan muna natin kung saan ba talaga nagsimula yung lahat-lahat. Kung bakit humantong kayo sa pagiging toxic relationship. Ito kasi ha, kung minsan pagdating sa mga partner ninyo, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, is nagagaslight lang kayo. Na kung minsan talaga is alam na alam po yan ng partner mo na lalaki na siya itong nagsimula ng lahat-lahat. Pero binabaliktad ka para ikaw ngayon itong makokonsensya. That's why napapaisip ka na ikaw talaga yung may pagkakamali. Na which is minamanipula ka lang din ng partner mo. Pero kung himay-himayin natin kung saan ba talaga nagsimula yung lahat-lahat, na kung napapansin mo rin, dati naman is okay yung daloy ng relasyon ninyo. Pero ganun na nga, eventually is parang nasisira at saka nasisira. Palagi na lang kayong nag-aaway, palagi na lang kayong nagbabangayan, dahil nga din sa pinapakita mo na selos or paghihigpit sa kanya. So and then pagdating naman sa partner mo is nasasakal. Yung tipong hindi na makakahinga. That's why palagi na lang galit sa'yo, palagi na lang naiirita sa'yo. So balikan natin kung himay-himayin natin yung pinakasimula talaga or yung pinakapuno kung bakit or pinakaugat kung bakit nagiging toxic. Ito kasi mga utol ha, yung totoo po dyan, bago kayo magpamanipula or bago kayo magpauto sa mga partner ninyo, tatanungin muna kita, bakit ka nga ba nagsiselos? Ibig sabihin utol ay nagsiselos po kayo dahil may rason, dahil may dahilan. Do you think magsiselos yung isang tao na wala namang kadahil-dahilan? Na hindi ka naman pinaranasan na sinira yung tiwala mo? Kasi kung siya mismo na hindi niya sinira yung tiwala mo is talagang hindi ka rin magsiselos. Pero kung pinaranas niya sa'yo na sinira niya yung tiwala mo, then talagang magsiselos ka. So sino yung nag-umpisa? 'Di ba? So ngayon kung magsiselos ka, yung magiging resulta din nito is mahihigpitan mo na yung partner mo. Oh no! Ngayon kung mahihigpitan mo na yung partner mo, yung magiging resulta din is ngayon hindi na siya makakahinga. Yung tipong parang wala na siyang freedom. Na mapapaisip talaga siya na parang palagi mo na lang din binabantayan. So ganun po yung magiging resulta, which is domino effect. Na kung sino yung nag-umpisa and then yung kinalalabasan sa dulo ay talagang away na. Magiging toxic talaga yung relationship ninyo na hindi na kayo nagkakaunawaan. So bago po kayo magpa-gaslight, bago po kayo magpa-uto, bago po kayo magpamanipula, palagi po talaga ninyong isipin kung saan nagsimula. Bago mo bigyan ng konsensya yung sarili mo, bago mo sisisihin yung sarili mo, is kailangan mo talagang tignan utol yung pinaka-umpisa ng lahat-lahat. Kasi kung alam mo naman sa umpisa na wala ka dapat pagsisilosan, kung hindi niya rin naman sinira yung tiwala mo, then wala ka dapat ikakatakot. Wala ka dapat isipin na ikaw itong nagsimula ng lahat-lahat. Bago ka makonsensya, bago ka magsisi. Kasi yung pinaka-umpisa talaga dyan is yung partner mo dahil sinisira din yung tiwala mo. Siya lang din yung nag-umpisa ng mga actions para yung maging resulta is sasakalin siya. Hindi niya ito sinasadya. Hindi niya sinasadya na masasakal siya sa bandang huli. Pero nagiging resulta sa mga pinaggagawa niya na unaware siya na ito pala yung magiging resulta. Yes. Ganun na nga. Like for example, sinira niya yung tiwala mo, nakikipag-chat siya sa ibang babae. Meron siyang kinakausap na ibang babae, meron siyang tinatagpo na ibang babae. Then talagang masisira yung tiwala mo.
So ngayon nasira yung tiwala mo, binabantayan mo siya, nagsiselos ka. So yung resulta is, hindi na makakahinga yung partner mo. And then ito na, babalik na rin ka na ng partner mo. Ibaon niya sa limot yung inumpisahan niya na nakikipag-usap sa iba't ibang babae na mas bibigyan niya pa ng tuon yung paghihigpit mo sa kanya. Halimbawa na lang, nakipag-usap ako sa ibang babae, nakikipag-chat ako, and then nahuli mo ko. So nung time na nahuli mo ko, so ito na ngayon, nahihigpitan mo na ako. Hindi ko na magagawa lahat ng kagustuhan ko. Kung magpapaalam ako sa iyo, marami ka ng hinala. Yes, binabantayan mo na ako, panaytawag ka na. So, pagdating sa akin is nakakasakal na rin. So once na masasakal na ako, is ito na, magbabangayan na tayo. Palagi na tayo mag-aaway. Kasi didepensahan ko rin yung sarili ko. Na mas ipapalabas ko pa sa'yo na ikaw itong may pagkakamali. Na babe, wag ka namang magselos, wala ka bang tiwala sa akin? Pero yung hindi niya alam is, yes, binaon niya lang sa limot yung dati, or hindi niyo mo alam na binaon ko lang sa limot yung dating pinaggagawa ko na sinira ko nga talaga yung tiwala mo. Kasi nakipag-chat ako sa ibang babae dati. So, ibabalik na rin neto or babalik na rin ko na wala ka bang tiwala sa akin? Ngayon mahihigpitan or nahihigpitan mo na ako, hindi na ako makakahinga sa'yo. So bakit ka ganyan? Masisira talaga yung relationship natin kapag tinutuloy-tuloy mo yan. So ganun pa yung gagawin ko, which is pang babaliktad. Na talagang itatago ko yung pagkakamali ko dati. Na doon nag-umpisa yung lahat-lahat kung bakit din ako nasasakal. Pero yung bibigyan ng focus ng lalaki is yung pagsasakal mo sa kanya. Yes. So ganun po yun mga utol, that's why huwag na huwag po kayong magpamanipula or magpaoto or magpabaliktad sa mga partner ninyo. Lalong-lalo na kapag alam mo naman sa sarili mo na hindi ka silosa, na alam mo naman sa sarili mo na hindi ikaw yung nagsimula ng lahat-lahat. Na which is, may dahilan ka kung bakit ka nagsiselos. Kasi nga, sinira niya rin yung tiwala mo. So yun po yung pagkakatiwalaan mo. Hindi yung panggagaslight niya. Hindi yung pambabaliktad niya. Hindi yung pagkukontra niya na ikaw pa itong pinapalabas na sinasakal mo siya palagi. So ganun nga pagdating kasi sa mga lalaki ay talagang babalik na rin ka neto. Hindi ibig sabihin na para lang sa lalaki Ibig kong sabihin is sa lalaking may nagawang kasalanan. Sino ba namang tao na aakuin or aaminin yung pagkakamali? Wala. Yes. So ganun po yun mga utol. Sa mga binabaliktad dyan, na which is humantong na sa pagiging toxic yung pagsasamahan ninyo, alamin mo po kung sino yung nagsimula ng lahat-lahat dahil yun po ay red flag. So ngayon kung naging toxic na yung relationship ninyo, atras muna, have a break muna, and then have a KitKat. Yes. So yun lang po mga utula, maraming salamat. Sana'y may natutunan kayo sa video na ito. So yun lang po, ingat kayo God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan.